Ang Pangulong Marcos pinatatrabaho ang anti-dynasty law sa mga mambabatas. Urgent ba ito, Apo Presidente Bonget? RH14, please come in, Let Narciso. Lakay ni Seiya, humingi ng update si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mambabatas tungkol sa estado ng panukalang anti-dynasty law. Ayon kay Palace Press Officer Pierre Castro, unang kinumusta ng Pangulo sa ginanap na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ang anti-political dynasty. Ito ay dahil nais niya ng Pangulo at ng taong bayan na maisabatas ang panukala sa lalong madaling panahon. Sabi ni Castro, iniulat ni Senator Risa Ontiveros na nagsasagawa na ang Senado ng public consultation kaugnay nito na sinimulan sa Pasig City. Nakatakda rin daw silang magsagawa ng konsultasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Kamara naman, binigyang diin ni House Speaker Faustino Boji III na magsasagawa rin ang mga kongresista ng public consultation sa buong bansa. Nabatid na mayroong 14 na versions ng anti-political dynasty bill ang naihain sa Kamara, kasama ang bill na ang authors ay sina Speaker D at House Majority Leader Sandro Marcos. Samantala lakay din natin ni Pangulong Marcos. Bago yung bati ni Pangulong Marcos, shout out. Ayan. Kanino shout out lakay? Ayan, sa mga Marcos, sinong matitirang politiko? Ayan, mauubos sila, ha? Manang Amy, Pangulong Marcos, Congressman Sandro. Ayan. Si Gov pa. Si Governor Matthew Marcos Manotok. Ayan. Sino matitira sa kanila? Ay lakay, ano pa lang naman nasa proseso pa ng consultation. Hindi pa natin sure. Presidente, yung ibigay na version at doon pa lamang niya malalaman kung alin ang maganda at kanyang susuportahan. Akala ko, kayo naman nagpapaniwala masyado. Nag-submit na. Ipapasa pa ba? Parang gano'n ba yung lakay? Okay nga, Rod. Sinong binabati ng Presidente? Lakay din natin ni Pangulong Marcos si Japanese Prime Minister Sanai Takaichi sa panalo nito sa sinagawang snap election sa Japan. Ayon sa Pangulo, ang panalo ni Takaichi at ng Liberal Democratic Party ay patunay ng matibay na tiwala ng mga Hapones sa kanyang pamumuno. Kaugnay nito, iginiti PBBM na nananatiling malapit na kaibigan at mahalagang katuwang ng Pilipinas at Japan, lalo na sa usapin ng kaunlaran at katatagan sa rehiyon. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.